Ang date na ngayon ay June 20. Andito tayo sa lugar ng Alisund dito sa Norway. Ayan. Dito sa labas, andito na yung mga pasahero natin yan na nakagala na sila rito sa lugar ng Alisund dito sa Norway. Yan. Diyan sa mga bundok na yan na maraming yelo ay isa sa mga nabubuhay na hayop dyan ay polar bear. Sabi sa akin na maraming polar bear ang nabubuhay dyan na 4,000. Tapos ang populasyon naman ng mga tao dito sa parte ng Alisund ay 3,000 lang. Kaya mas marami pang populasyon ng hayop dito sa lugar ng Alisund. Ayan, yan yung mga pasahero natin na tapos na silang gumala. At ito yung kagandahan ito dito sa lugar ng Norway. Sa lugar ng Virgin, kumanda ko dito. Ngayon pinapakita ko yung kagandahan itong bridge na to habang umaandar tong barko. Pupunta pa lang natin sa lugar ng dadaanan natin yung bridge na magandang lugar na pinupuntahan natin ngayon. Yan, ngayon galing na tayo ron. Ayan yung kaninang bridge na binidyoan natin. Yan, tapos dito naman sa taas, sa pinaka-taas nitong barko na to, sa deck 9 ay panibagong bridge. Ayun, napuntahan natin yung bridge na yun. Nadaanan na natin itong barko na to. Ito, meron na naman tayong dadaanan na panibagong bridge. Yan. Bali, itong paglalakbay natin ay kararating lang natin galing Virgin. Kaya ngayon dito na tayo, umaandar na tayo dito sa lawa ng dagat. Ito yung lake. Ayan. Ayan na yung bridge na dito na tayo dumadaan. Ayan. Itong isang bridge na to nadaanan natin kanina habang nandito yung mga ibang pasahero na. Ayan, bali andito ako. Ayan ako, kasama ko si Kapitan. Yan yung lugar ng Lido na nandito ngayon sa TV na pinapanood natin. Ayan. Ito yung kapitan ng Albatros. Ayan, minonitor natin na sa TV. Ayan, bali etong nandito ako ngayon sa loob ng kabina. Ayan yung pinapakita ko na ayan yung isa sa mga program dun sa lugar ng Lido. Dahil yun yung isa sa mga pinagtatrabahuan ko na pinakita ko yung sarili ko nung panahon na may program. Ayan. Ayan yung si Kapitan. Kasama yung mga pasahero, nandiyan din sila lahat. Ayan. Habang andito naman yung isa sa mga binigay sa akin ng asawa ko. Dahil pagka halimbawang may oras ako pagkatapos ng trabaho ay pumupunta ako sa gym para makapag-exercise. Ayan, yan yung mga techniques. Ayan, yan yung mga program at yan yung mga isa sa mga pag-i-entertain para sa mga pasahero. Yan yung swimming pool ng Lido at habang andyan yung mga napakaraming mga pasahero na Albatros. Ayan. Ayan yung mga pinagagawa nila. Ayan, napakaraming pasahero na nandiyan sa Albatros. Ang mga pasahero namin ay mga German lahat yan. Yan, habang nandito naman, ililipat naman natin sa ibang channel para ipakita ko rin sa inyo kung ano yung mga nangyayari. Yan.
Ayan. Tapos may mga ano rin, may mga palabas din. Yan, bali ngayon nandito tayo sa deck 3. Ito yung mga linya na pinagtatrabuhan ng asawa ko na si Annabel Muyco, na mula rito, yan, nakakabina na yan, na hanggang dun ay siya yung nag-aalaga. Ang kabina niyan ay 28 kabina ang nililinis niya. Yan. Dito sa dinadaanan natin ay ito yung mga kabina na nililinis niya. Yan. Ngayon pupuntahan natin kung saan siya ngayon, dahil duty pa rin siya hanggang ngayon. Tapos kada tanghali tsaka hapon ay ako yung nagtatapon ng basura at ako yung naglalagay ng linen niya sa laundry, para kahit papano ay makatulong ako sa pagtatrabaho niya rito, dahil mahirap ang trabaho niya rito sa barko. Yan. Bali yan ang asawa ko. Yan ang yan ang asawa ko. Bali ito yung isa sa mga nililinis niya rito, kabina. Ayan, ito yung isa sa mga kabina ng pasahero na araw-araw niya nililinis. Ayan, bali papasok tayo kahit medyo bawal ay papasukin natin para makamusta natin yung pinakamamahal kong asawa. Ayan, papakita ko. Ayan, yan ang asawa ko na masaya ako, at dahil sa ngayong 2012 ay sinuwerte kami na magkasama sa isang barko lang ng Albatros. Ayan, yan ang asawa ko. Yan. Ano masasabi mo? Nandito na tayo, magkasama na tayo sa isang Masaya. barko. Ha? Ano pa? Masaya. Yan. Ito yung barko ng Albatros na nakagala kami rito pagkatapos ng trabaho. Nakakapasyal kami sa mga lugar na pinupuntahan din ng mga pasahero. Yan. Ayan. Ngayon nandito tayo sa restroom, dahil medyo ano kasi, kumbaga parang hindi tayo makita ng mga bossing natin na nagbi-video tayo. Kaya tsaka hindi ko marinig yung tawag dahil maingay dito sa Lido. Kaya ipapakita ko sa inyo na itong labas nito, restroom na to, ay maraming mga pasahero habang nagpapatugtog yung mga artist natin habang umaandar to ng barko. Ayan. Ayan yung mga ibang pasahero. Tapos yun naman yung artist na mga nagpapatugtog habang umaandar tong barko natin. Ayan yung mga pasahero. Ayan sila. Ayan, ngayon nandito tayo sa crew area. Bali, pupunta tayo ngayon dito dahil ito yung sinasabi ko na dito ako nag-gym. Pagkatapos ng trabaho ay pumupunta ako rito. Ayan, bali ngayon wala pa tao dahil ang oras na ngayon ay mag-8:30 pa lang. Ayan, mag-8:30 pa lang ng gabi dahil ang tapos ng trabaho ko ay alas 8. Kaya ako bumaba dito ng 8:30 dahil pumunta muna ako sa asawa ko, dahil tinulungan ko muna na ibaba yung linen tsaka yung basura, tinapon ko yung basura niya. Kaya ngayon tapos na akong magtrabaho, ay pag hindi ako pagod ay dito ako pumupunta para mag-exercise. Ayan, dito sa lugar na yan, para kahit papano ay nakakapaglibang-libang ako rito. Yan, ngayon mag-uusa na ako mag-gym dito. Yan, ganito ginagawa ko pagka tapos ng trabaho. Yan, mag-gym muna ako. Yan, ngayon dito naman tayo sa crew area. Pupunta tayo rito sa mga kabina ng mga crew. Ayan, bali watertight kasi. Pero pagka hindi watertight ay hanggang dun ng mga route ay
puro sa mga crew na kabina. At ito naman yung kabina namin ng asawa ko. Yan. Yan ang nakasulat na Annabel Muigo. Yan. Annabel Muigo, Kevin Stewart, tsaka Muigo Israel, Dex Stewart. Yan, ito ang kabina namin. Ang number ay 265. Yan, bubuksan natin para ipakita ko kung anong klaseng kabina meron kami rito. Ayan. Yan, dito sa kabina ay bali nag-request yung asawa ko bago ako pumunta rito na ni-request niya sa amo niya na sana magkaroon daw kami ng sariling kabina para sa couples cabin. Kaya nagkaroon nga kami rito, kaya napakaswerte namin dito sa barko na to dahil magkasama kaming dalawa dito sa kabina. Ayan, bali itong rep na to ay binigay ng pasahero sa asawa ko. Ayan. Tapos ito namang fridge magnet ay iniipon namin kada puerto. Ayan. Yan yung sa Sydney, sa Australia, tapos sa Napoli, Italy, sa Helsinki, Finland, Egypt. Yan, yung mga ano na yan, yung mga fridge magnet na yan. Tapos ito yung itsura ng barko namin. Yan, Albatros. Yan, nandito tayo ulit sa pinakataas nitong barko ng Albatros. Dito ipapakita ko sa inyo na dito naglalaro ang mga pasahero. Ito pinapakita ko na itong stick na to at itong mga balls ay ang tinatawag na laro ng mga pasahero. Ito yung instruction. Yan ang tawag sa larong yan. Kuha sila ng stick dito at ito yung balls at ito yun naman yung mga numero na pataasan sila ng numero na bali i-slide nila yung ito i-slide nila to. Yan yung tinatawag na pato para makarating dun sa mga numero na kailangan hindi aabot dito sa guhit na yan, na kailangan itong pato na to, halimbawa itong pato na to ay kailangan na nakaganyan. Pagka halimbawa nakasaya dito ay hindi counted. At ito naman pagka pumunta sa negative ay mababawasan yung points ng pasahero na ito ang ginagamit. Yan. Ito ang tinatawag na stick na pagka mo yan ay i-slide nila papunta ron hanggang dun sa dulo na pareho rin itong mga numero na yan. Yan. Ganyan ang paggamit ng paglaro dito sa Albatros, dito sa pasahero na mga pasahero natin sa pinakataas ng barko ng Albatros. Ngayon, nandito pa rin tayo sa parte ng Norway. Nakarating na tayo sa lugar ng Alisson at ito naman ang mga nadadaanan natin, mga bundok. Yan, sa taas niyan ay puro mga yelo. Ang oras na ngayon ay mag-aalas 8 na ng gabi. Kahit na alas 4 ng madaling araw ay balik-tirik pa rin ang araw dito dahil ito yung parte ng mundo na hindi nagdidilim dahil di nawawala ng araw dahil itong parte ng Norway ay sa pinakataas ng bundok na yan ng tawag nito, ng mundo, itong parte ng Norway. Ayan. Ang date na ngayon ay June 2. Pinapakita ko ngayon itong kataasan itong waterfalls. Ayan, dahil nandito tayo sa lugar ng Geiranger. Naalala ko dati, ito yung lugar na Geiranger na binabaan ko. Dahil itong lugar na to ay magandang puntahan, pasyalan. Lagi nitong fender, laging naka-anchoring dito. Yan, naalala ko dito ako bumili ng jacket tsaka ng bonnet dito sa parte ng Norway. Yan, dito sa Geiranger ay mapapansin natin na napakaraming mga nagtataas ang mga bundok dito at maraming mga waterfalls na makikita dito sa lugar ng Geiranger dito sa Norway. Ayan. Bali ang oras na ngayon ay mag-aalas 7 na ng gabi pero maliwanag pa rin. Ngayon
tapos nang gumala lahat ng mga pasahero dahil nakarating na dito sila sa lugar ng Gerenger, kaya lumilibot na tong barko ng Albatros para makita lahat ng mga pasahero itong dinadaanan nating mga bundok na nagtataasan. Ito, papakita ko rin dito sa inyo na itong bundok na to, banda rito ay yung taas ay napakaraming mga yelo. Ayan, dito tayo ngayon sa lake na dumadaan ngayon dito yung barko natin. Ang date na ngayon ay June 9, 2012. Ngayon nandito tayo ngayon sa lugar ng Gerenger. Ayan, ito ang lugar ng Gerenger. Maraming mga waterfalls. Ayan, mga napakataas na mga bundok. At sa pinakatuktok ay nagyayelo na sa sobrang lamig dyan sa taas, habang may mga bahay-bahay dyan na sa baba. At kahit dun sa taas ay may mga bahay na rin. Yan, kaya nila tumira dyan sa pinakataas ng bundok. Yan, mamuhay dyan sa matataas na mga bulubundukin na yan. Tapos dito naman sa kabila, ayan, dito naman sa kabila ay medyo marami-rami na mga bahay na mga nakatira mga tao rito. Ayan, dun banda, ando dun yung mga lifeboat natin. Tapos may waterfalls dun sa simula dun sa taas, tapos hanggang dyan sa baba niya. Ayan, sinuzoom natin para medyo makita natin yung kagandahan nitong lugar ng Gerenger. Ayan, bali ininto ko muna dahil mukhang may tumatawag rito, kasi pagka halimbawang may mga calls ay naririnig. Pagka halimbawang deck steward ay isa ako sa mga sasagot dito sa radyo na to. Ayan, kaya inaabangan ko yung tawag sa akin. Pagka deck steward, ako ang sasagot sa mga tawag nila dyan. Ang date na ngayon ay May 30. Bukas ay May 31 na. Sweldo na ng mga crew dito sa barko ng Albatros. Etong area naman na to, ang tinatawag na to, naman ito ay Golf Club ng Albatros. Yan, ito yung mga klaseng laro na andi dito yung ang mga pasahero ay pumapasok dito sa loob para mag-training at ihampas yung bola na may net dyan para hindi mawala yung bola. Tapos ito naman yung pinagpa-practice nila dito. Ayan, dito sa pinakataas ng deck 9. Ayan, ngayon pupunta naman tayo dun sa kabila para makita natin naman yung mga iba't ibang mga tournament o mga pwedeng magawa at malibot na mga pasahero dito sa barko ng Albatros. Yan, ito naman yung lugar ng Harris Bar. Andi dito yung mga pasahero pumupunta, at doon naman ang Lido sa baba. Tapos dito naman yung isa sa mga parte na pinagtatrabahuan ko, na itong deck na to ay dito ako lagi. Yan, bali sa umaga inilalatag ko yan, yung mga deck na, yung mga yung mga folding bed. Yan ang tinatawag na sunbed ng mga pasahero dito. Bali ngayon, alas 8 na ng gabi, lahat ng mga pasahero ay nandoon na sa loob dahil nagkakasiya na sila doon dahil gabi na. Ngayon mamaya naman ay pupuntahan naman natin yung asawa ko sa kabina, sa deck 3 siya naka-asay. Puntahan natin.
Ayan, nandito tayo ngayon sa Lido. Nakita ko yung pinakita ko yung kalakihan itong barko na Holland American Lane. Ayan. Ngayon, ang date na ngayon ay June 4. Andito ako ngayon sa pinakababa ng barko ng Albatros. Andito yung mga tropa, kaya papakilala ko yung mga tropa ko dito na ito yung pinaka-master, unahin natin. Si Val. Ano Val, kamusta na? Anong balita dyan? Okay lang? Okay lang. Yan yung isa sa mga namumuno rito. Ito, si Kimbo. Kimbo, kamusta? Anong balita dyan? Ayos lang ba? Ayan, tsaka si Malaya. Yan, si Malaya nandito, bumibisita. Yan, taga-bar yan. Yan yung yan yung bartender sa taas ng saan ba to? Albatros. Yan, basta sa Albatros. Yan, marami kasing bar dun eh. Ayan, tsaka si Ronel. Ronel, kamusta ka na? Romel yan. Si Romel, yan. Kasi sa mga tropa na nangasawa ko, si Annabel. Kamusta? Yan. Isa sa mga binibisita ko rito araw-araw. Pagka bumababa ako ng linin, tsaka nagtatapon ng basura. Dito ako lagi. Araw-araw. Diba? Tagay na. Oo. Tagay na. Inuman na tayo. Yan, dito na yung area ko. Ito yung swimming pool. Ito yung tinatawag na Lido. Tapos dito naman yung bar. At dito naman kumukuha yung mga pasahero ng mga pagkain. Yan. Tapos dito naman, ito yung isa sa mga tropa natin. Ito yung gumagawa ng pizza rito para sa mga pasahero. Yan. Isa sa mga kaibigan natin dito sa lugar ng Albatros dito sa barko. Yan. Okay ba tayo dyan, pare? Ayos na ayos. Cool. Yan. Ang date na ngayon ay May 29. Bali nakasakay ako rito sa barko ng Albatros noong March 25. Yung asawa ko naman ay nakasakay din ng barko dito sa Albatros din ay noong December. Kaya napakasarap ng pakiramdam at masayang masaya ako dahil sa tagal ng pagsasama namin ay ngayon kami nagkaroon ng pagkakataon para magkasama kami dito sa isang barko. Dahil pareho kaming nagbabarko ay ito na yung pagkakataon namin na magkasama dito sa barko. Kaya ito, kung napapansin nyo, ay nandito kami sa lugar ng Norway. Norway dito sa lugar ng parte ng Tromso. Ito ang lugar ng Tromso dito sa Norway. Ito yung parte na pinagtatrabahuan ko dahil ako ay deck steward. Yan, ang asawa ko naman ay kabinista. Kaya lagi kaming nagkikita rito pagkatapos ng trabaho. Ito yung area ng trabaho ko. Nandito ako sa bar. Ayan, papakita ko yung bar. Tapos ito naman ang swimming pool ng pasahero. Yan ang tinatawag na jacuzzi. Tapos ito, hanggang dito naman yung area na pinagtatrabahuan ko. Yan ang lugar ng Lido. Ayan yung swimming pool namin. Yan. Tapos ito yung kagandahan ng lugar ng Norway dito sa Tromso.
Yan. Tapos dito ay laging umuulan ng yelo. Kanina napakalakas ng ulan ng yelo rito na snow na tinatawag. Yan. Ito yung mga kasamahan ko dito sa barko ng Albatros. Yan, pinapakita ko ngayon sa inyo na itong mga bundok na to ay may mga nakatirang tao. Pero dyan sa bundok na yan ay napakaraming yelo sa taas dahil napakalamig ng lugar ng Norway. Ang pinakamalamig na parte ay yung mga parting Norway, Iceland, tsaka Greenland na pinupuntahan namin dito sa barko ng Albatros. Yan, nandito ako ngayon sa deck 10 na para makita natin yung kagandahan nitong Tromso dito sa Norway habang umuulan ng snow. Yan. Ngayon aakyat tayo ulit dito sa deck 10 dahil bumalik ulit ako rito dahil para makita natin na itong lugar ng Norway ay napakalamig at napakaraming yelo na bumabagsak dito. Ito ang tinatawag na snow. Ayan, napakaraming yelo na bumabagsak dito sa lugar ng Norway. Yan, kaya nagpapasalamat ako dahil sa tagal na pinangarap namin ng asawa ko na makasama dito sa barko ay sa Albatros para kami magkakasama ng asawa ko sa isang barko lang. Ayan. Dati naalala ko yung anniversary namin ay nag-video rin ako para makausap ko sa pamamagitan ng camera na dati nung nasa Legiamant ako. Tapos yung asawa ko naman ay nasa Leborel. Pero ngayon isang barko na lang kami kaya wala na akong hihilingin pa dahil itong mga ginagawa namin na paghihirap ay para sa anak namin na si Helena Faith Muyko at sa mga magiging anak pa namin balang araw. Ayan. Ito ang lugar ng Norway dito sa Tromso. Napakalamig. Oh, yan na. Yan, ngayon nandito kami sa lugar ng Norway dito sa Nordkapp. Ang date na ngayon ay June 22. Kasama ko ngayon yung asawa ko dahil dito namin sineselebrate yung anniversary namin. Yan. Nung kinasal kami nung June 28, 2006. Ngayon 2012 na ngayon, kaya 7 years na kami mag-asawa na asawa ko si Annabel Muygo. Ngayon itong picture na to merong 10 to, 10 ano salita. Ayan, dali basahin mo na yun sa'yo. Dali basahin mo sa'yo dito. God and one. Just a boy. Ako naman. Ito naman yung sa akin. May pagpatuloy sa pagpapalala sa Diyos. Matupad lahat ng mga pangarap sa buhay. Makayanan ng mga pagsusuri. Maging maluwalhati ang buhay. Mas marami ka pang malikhain sa pagtuturo para madala sa langit. Huwag kang mababago sa kapalitan at pagmamahal bilang asawa at anak. Manatiling mabuti at matulungin sa kapwa. Malayo sa sakit at karamdaman. Kaya tapos itong picture ko na umaandar pa ba yung video. Itong picture namin dalawa iningatan ko sa loob ng 7 taon. Yan. Ito yung unang picture namin sa Kamayan Restaurant na sasama namin na dito namin itatanim para sa anniversary namin ngayon 2012. Kasama to picture dito sa Lord.
date na ngayon ay June 3. Ngayon nandito tayo sa lugar ng Bergen. Dito sa Bergen ay isa sa mga nakasabay natin dito sa isa sa mga naglalaki ang mga ay ang itong Queen Victoria. Papakita ko sa inyo na isa to sa mga malalaki dito sa buong mundo. Yan ang barko ng Queen Victoria. Habang may mga nagdadaang mga pasahero. Lumipat naman tayo dito sa kabila. Ito naman ang starboard side. Ayan. Tapos ito naman ang lifeboat natin. Binababa yan pagka halimbawang nakakurahi tayo. Ito yung mga ibang lifeboat sa taas. Tapos banda ron ay tinanggal yung lifeboat. Kaya ito na sila. Pumapasada na yung isa sa mga lifeboat para yung mga ibang pasahero ay papuntahin na doon. Dahil yung mga pasahero ay pumupunta ron para dito sila mamasyal sa lugar na yan. Yan, habang nandoon yung bridge. Yan, ngayon maghihintay na lang ako ng konting oras para makapagpahinga dahil alas 12 ay doon na kami kakain. Ayan, ito yung isa sa mga tinatambayan ko dahil ito yung lugar na duty ko na pinagtatrabahuan ko rito sa deck 6 hanggang 7. Ano? Narinig niyo ba mga yabang na ginanap? Patok ng tambol, malalakas na palakpak. Women, sino sila? Kilala niyo ba? Tatak Lord of Lords yan. Narinig niyo ba mga yabang na ginanap? Patok ng tambol, malalakas na palakpak. Women, sino sila? Kilala niyo ba? Tatak Lord of Lords
that you came into my life. You asked for my name. You had the most beautiful smile. My life started to change. I wake up each day feeling alright with you right by my side. You makes me feel that no work just fine. How did you know I needed someone like you in my life? That there was an empty space in my heart. You came at the right time in my life. I'll never forget how you brought the sun to shine in my life. You took all the worries and fears that I had. I'm guess what I'm really trying to say. It's not every day that someone like you comes my way. No words can express how much I love you. How did you know I needed someone like you in my life? That there was an empty space in my heart. You came at the right time in my life. I never forget how you brought the sun to shine in my life. You took all the worries and fears that I had. Guess what I'm really trying to say. It's not every day that someone like you comes my way. No words can express